Best friend mo, hindi mo kinikriticize, pero yung sarili mo, kinikriticize mo. Sana mas matangkad na lang ako, or sana mas sexy ako, or sana mas pogi ako, sana mas maganda ako. Bakit ganun? Bakit sila maganda ako, hindi? Kailan yung huling beses na pinuri mo yung sarili mo? Alala mo pa ba kung kailan yun? Hi guys, good morning, Coach G here. Yes, tagal natin nawala, sorry. And this is our vlog number 8, which is self-love. Grabe yung word self-love, pero nagagawa ba natin yun? Natin sarili natin, nagagawa ba natin yun? Sobrang mahal ba natin yung sarili natin, o sobrang hate natin yung sarili natin? Sabi nga nila, the most important relationship na meron tayo is kaninong relationship? Sa magulang ba natin? Sa girlfriend ba natin? Boyfriend natin? Asawa natin? No. Ang pinaka-important relationship natin na meron tayo is a relationship with ourselves. Sarili natin. Sarili natin yung pinaka-importanting relationship na meron tayo. And maraming tao ang hindi gusto yung sarili nila. Kasi nakapokus sila minsan kung ano yung wala sila, kung ano yung problema sa kanila, kung ano yung fault nila. Lagi silang nakapokus ano ba yung naging failure nila sa buhay, o ano yung mga maling desisyon nila sa buhay. Laging ganon. Parang ang nangyayari is parang walang tama. Ganon. Kasi minsan, kaya nagiging ganon, kasi lalo na yung relationship nyo sa iba, relationship nila sa iba, sa pamilya nila, sa mga kaibigan nila, yung image nila. Bakit mas matangkad si ganito? Sana mas matangkad na lang ako, or sana mas sexy ako, or sana mas pogi ako, sana mas maganda ako. Bakit ganun? Bakit sila maganda ako, hindi? Kasi ang pinaka-reason is dahil hindi nila mahal yung sarili nila. Sabi nga nila, you can't love others if you can't love yourself. Right? Kaya the best thing that you can do para sa pamilya mo, para sa mga kaibigan mo, is first love yourself. Diba? Maging mabait ka naman sa sarili mo. Patawarin mo rin, matuto kang patawarin yung sarili mo. Instead na i-accept natin kung anong meron tayo. Kasi sabi nga, anak tayo ni God, kinreate tayo ni God. So bakit natin dinadown yung sarili natin? Sobrang kinikriticize natin. Kaya siguro hindi rin tayo masaya. Nakakatawang isipin kasi bakit ang galing natin na mag-motivate ng ibang tao. Best friend mo, hindi mo kinikriticize, pero yung sarili mo, kinikriticize mo. Right? Yung kaopisina mo o classmate mo, kung mapuri mo dahil maganda. Pero yung sarili mo, kung masabihan mo ng negative, bakit ganun? Bakit ganun? Kailan yung huling beses na pinuri mo yung sarili mo? Alala mo pa ba kung kailan yun? Hangang-hanga ka sa talent ng iba. Bakit hindi mo purihin o hangaan yung sarili mong talent? Magaling ka naman eh. Diba? Ang galing nila. Bakit ako hindi? Grabe naman yun. Oo, nakagawa ka nga ng mali. Nag-fail ka sa buhay mo. Pero sino bang hindi? Lahat tayo nakagawa nun. Lahat tayo, hindi lang ikaw. So please, stop hating yourself. Awa ka sa sarili mo. Imbis na mag-focus ka kung ano yung problema mo sa sarili mo, kung ano ang problema sa sarili mo at ano ang mali sa'yo, bakit di mo na lang mahalin yung sarili mo at mag-focus ka kung anong meron ka? Start being good to yourself. Start loving yourself. Sabi nga nila, I discover my enemy, and my enemy was me. Sarili mo yung kalaban mo. Sarili mo yung naglilimit doon sa mga dreams na gusto mo. Sinasabotage mo yung relationship na gusto mo. Kasi dahil lang hindi mo mahal yung sarili mo. Ikaw ba yun? Meron akong gustong i-share sa inyo na makakatulong, na nabasa ko lang to. And I hope na makatulong to para at least mahalin nyo naman yung sarili nyo. Right? Yeah, it's called the high five
Habit Mel Robbins. Sabi doon, pagkagising mo sa umaga, harap ka sa salamin. I-high five mo yung sarili mo. Kasi may connotation tayo na pag high five, di ba? Basta umapir ka, positive yun. Wala namang negative sa pag-appear. Feeling mo, winner ka pagka nag-appear ka. Bisan weird lang, sa simula weird lang, pero pag inapiran mo yung sarili mo, then talk to yourself kung ano yung mga ganda sa buhay mo. Motivate mo yung sarili mo. Paano natin mapapractice yung self-love? Paano natin masasabi na mahal natin ang sarili? I can give you some na ginagawa ko. Unang-una, syempre, kailangan i-practice nyo yung self-compassion. I mean, i-treat nyo yung sarili nyo na katulad ng mga kaibigan nyo, kung gano'n nyo kamahal yung kapamilya nyo, kung gano'n nyo kamahal yung kaibigan mo, gano'n din sana yung trato mo sa sarili mo. And dapat nga mas pa di ba? And then, pangalawa, patawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo dun sa mga maling nagawa mo, maling desisyon mo. Kasi, at the end of the day, nangyari na yun. And kung titingnan natin, yun talaga buhay. Possible, lesson learned yun. Possible na kasali talaga yun. Kasali naman din talaga ang failure sa buhay. And then, minsan, kailangan mo rin mag-say no. Matuto kang mag-no. Kung feeling mo hindi naman okay sa'yo yung yahag nila, hindi mo kailangan lagi kang available, lalo sa mga tropa mo. Kung feeling mo or may ginagawa ka na hindi ka pwedeng maistorbo, matuto tayo mag-no. Or pwede rin na pamilya na ikaw lagi ang sasagot kung ano man ang matuto rin tayo mag-no, lalo kung alam natin na wala rin naman tayong maibibigay pa matutunan. Matuto tayo mag-no. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-no ka, no na talaga. Nation, pwede ka mag-no. Care. Kailangan mo talaga yon. Extreme self-care. Magpapogi ka, not just magpapogi, not just magpaganda, not just physically. Dapat ayusin mo lahat sa buhay mo. Manalo sa buhay. Possible. Yun yung self-care, extreme self-care. Mga activities na feeling mo makakatulong talaga sa'yo physically, mentally, yan, and emotional. Ang ganun. Tapos ay pwede mo rin gawin na yung mga hobbies mo. Yung mga nakalimutan mo ng hobby, yung nakalimutan mo ng talent, ibalik mo. Mag-create ka ng mga bagay na hindi mo na nagagawa. Gawin mo ulit. Mo yung sarili mo na ano yung mga talent na meron ka na wala sa iba. Doon ka mag-focus. Remind mo yung sarili mo na, uy, magaling ako sa ganito. Winning moment mo. Yun naman yung mahalaga doon. Tapos ay, syempre kailangan sarili mo ng mga positive na tao. Mga tao na alam mong makakatulong sa'yo and nagbibigay ng positive energy sa buhay mo. Hindi pwedeng yun na naman ang kainuman mo, yun na naman ang kasama mo sa buhay na punong-puno na ng problema. Hindi pwedeng ganun. Kung gusto mo talagang mahalin yung sarili mo at may magbago sa'yo, samahan mo yung mga tao na nagbibigay ng positive sa buhay mo. Sarili mo, alam mo naman yun kung sino Alam mo rin naman yun kung mali ba o nakakatulong sa'yo. Dito kung ano yung pinagdaanan nyo na friendship o kung gaano nakalalim yung samahan nyo. Ang usapan dito kung paano mo aayusin yung sarili mo, paano mo mamahalin yung sarili mo. And then, personal growth, mahalaga yun. Personal growth, self-development. Ka ng ng every na kaya mong gawin yun. Like magbasa ka ng libro, mag-meditation ka, create ng mga evidence na kaya mo ipananalo, maging disiplina ka, mag-workout ka, malaking tulong yun, mag-workout ka. And then, practice gratitude. Yun na talaga yung pinaka-antidote sa lahat. Antidote sa fear, antidote sa problema, sa depression. Gratitude. Magpasalamat ka. Ibahin mo yung perspective mo sa buhay. Magpasalamat ka sa simpleng bagay. Sa simple o malaki man. Kailangan mong magpasalamat. Isipin mo yung mga bagay na kapasapasalamat. At huwag ka mag-focus sa iba. Yun yung tingin ko na pinakapakita mo is yung gratitude. Focus ka sa positive. Positive ng buhay mo. Positive na nangyayari sa buhay mo. And mas maganda mag-journal ka rin. Sulat mo kung ano yung mga bagay na
na nagpapasaya sa'yo, yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Kasi magugulat ka, ang dami-dami, simpleng bagay na may pamilya ka, simpleng bagay na may tirahan ka. Sulat mo yun, anything goes, ikaw yan. Pag sobra na yung nararamdaman mong depression, sobra na yung pang dadown mo sa sarili, baka minsan kailangan natin mag-help din. Siyempre kay God, and also kung kailangan ng medical help, feel free naman yun, pwede naman yun. Aminin lang natin sa sarili natin na hindi na natin kaya. Makakatulong iba dyan. Loving yourself. Yun na yung pinaka-the best na mabibigay mo sa sarili mo. Pinaka-best gift na pwede mong ibigay sa sarili mo. Tama na yung sobrang pagda-down sa sarili. Tama na yung sobrang hate sa sarili. Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman ang makakatulong sa sarili mo eh. Ikaw lang din naman ang babangon. Ikaw lang din naman ang magmo-motivate sa sarili mo. Umangon ka ulit. Mahalin mo yung sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Yung makakatulong sa goal mo. Tama na yung paawa effect. Tama na yung biktima mindset. Bangon na. In mo naman yung sarili mo. And again, kaya mo yan. You just have to believe and you have to have self-love. Maniwala ka sa sarili mo, you are worthy. Anak ka ni God. Naniniwala ako sa'yo ni God. Mahal kita. Mahal ka ng Diyos. You are loved. Yun lang. Maraming salamat. Coach G here. Thank you.